Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit 6 na buwan na ang nakakalipas. Hinimok ni Senator Idol Raffy Tulfo ang Philippine National Police na gawing random at quarterly ang mandatory drug testing sa mga tauhan ng PNP. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs and Justice and Human Rights na pinamumunuhan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, iminungkahi ni Senator Idol Raffy Tulfo ang mandatory drug testing sa Philippine National Police o PNP kaugnay sa pagkawala ng nawawalang beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Hiniling din ni Senator Raffy Tulfo na ipatupad na ang hair follicle drug test dahil may ilan na hindi natimbrihan na hindi dumadalo sa pagsusuri at sa ibang araw na ito isinasagawa kung saan nagnenegatibo sa drug test. Particular na tinutukoy ni Senator Raffy Tulfo ang dating police major na si Alan De Castro, ang pangunahing suspect kaugnay sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ipinahayag naman ng PNP na sumailalim si De Castro sa drug testing noong January 2023. Iginiit rin ni Senator Raffy Tulfo na dapat gawin ang drug testing sa matauhan ng pulisya quarterly sa halip na annually. Maraming beses na sa aking programa kung saan yung mga pulis mismo naghihit-hit ng shabu. In fact, as high as Colonel, huling-huli sa video, nagsashabu, ani Senator Raffy Tulfo. So dapat hindi lang yearly, dapat quarterly and properly supervised. Baka naman yung ihi na ibibigay niya, baka natitimbrehan at pwedeng sabihin na, hoy bukas magdra-drug test ka. Natural, hindi magdra-drugs yung tao kasi alam na. He knows better. Hindi siya magdra-drugs. Dapat random at dapat hindi taga-unit nyo ang gagawa. Dapat from outside. Dagdag pa ni Senator Raffy Tulfo. Iminungkahi rin ni Senator Raffy Tulfo na gamitin ang hair follicle test sa halip na urine test lamang. Naniniwala siya na ang resulta ng pagsusuri ng follicle ng buhok ay mas maasahan at mas accurate. Sa kasamaang palad, umamin ang PNP Forensic Group na sa ngayon ay hindi pa ginagamit ng ahensya ang pagsusuri ng hair follicle examination. Gayunpaman, pinagplaplanuhan na ang paggamit ng nasabing teknolohiya. Pahayag naman ni Senator Bato de la Rosa. I-continue na natin to next hearing. Marami tayong lessons learned dito sa mga kaso na tinakil natin ngayon sa ating mga kapulisan. Doon sa Camilon case, huwag kayong masyadong playboy dahil pag kayo ay playboy, patong-patong ang problema. Isa pa, huwag maglasing whether off-duty or on-duty. Huwag kayong uminom kasi itong si Sabilio, kung hindi yun lasing, sigurado ako hindi niya babarilin si John Francis Umpad. Yung isang kaso, yung kay Vicente, is sundin yung police operational procedure. Kung sinunod nyo yon, panti-pulis, walang problema ito. Ani Senator Bato de la Rosa. Samantala, ipinasupina na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang dalawa sa mga suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon matapos silang mabigong dumalo sa pagdinig. Pinadadalo rin ang NBI at kinatawan ng Globe Telecom para pagpaliwanagin hinggil sa aligasyon ng pamilya Camilon na hindi pa rin nakukuha ang datos mula sa telepono ng suspect sa kabila ng warrant ng korte. Number 1 question. Drug Enforcement Unit yung naka-assigned. Siguro ito sa NAPOLCOM, sa hiring process, sa hierarchy ng PNP. So, yung mga naka-assign sa anti-drugs unit, wala ba kayong ginagawang regular na drug test sa mga operatiba ninyo, lifestyle check, to make sure na sila ay hindi napasok doon sa binabantayan nila o doon sa kanilang trabaho, hindi na sila mismo ang gumagawa ng kalokohan? Tulad nitong si Major De Castro. So nag-una, kayo ho ba may ginawang regular drug test dito sa taon to? Sir? Your Honor, based on the records of PRO4A, we are almost 100% complete doon sa drug testing activity na ginagawa ng... Okay, when was the last time you did a drug test to this guy, Major De Castro? On record. If you will allow me, Your Honor, I will submit the record regarding the drug testing of... Prior Major to the De Castro. commission of the crime, when was the last time na he undergo a drug test?
Not only Major De Castro, but all the members of his unit. May I request the Chief of the Crime Lab of 4A to please answer the question? Sila po sir ang nagkakandak po sa ng drug test. Sige Yes. Right. Good morning, sir. po. Sir, direct to the point. Sir, the last drug test for Police Major De Castro was January 11 of 2023 from Batangas. January 11, 2023. Yes, sir. And prior to that, That was for the year 2023, sir. so you do this annually Yes, sir. as opposed to dapat quarterly? The 25% po, sir, ng buong strength po, dapat ma-drug test po sila. Kasi Mr. Chair, why I asked that question? Maraming beses na sa aking programa, even the times yung T3, Wanted sa radyo, na kung saan yung mga pulis mismo, meron kong mga video, naghihit-hit ng shabu. Nababalitaan natin yan. Karamihan yung sa mga drug enforcement. In fact, as high as Colonel, huling-huli sa video, nagsashabu. So dapat, meron tayong hindi lang yearly, dapat quarterly and properly supervised. Baka naman yung ihi na binibigay niya, baka tinitimbrahan, oy, bukas magda-drug test ka natural, hindi magda-drugs ng tao. Kasi alam na, he knows better. Hindi siya magda-drugs. Dapat random. At dapat hindi taga-unit ninyo ang gagawa. Dapat from outside. Independent. And then binabantay niya pag-ihi niya. Nasusunod ba yung ganung procedure, Colonel? Yes, sir. For the information of everyone, meron pong procedures ang forensic group, yung crime laboratory dati, to conduct drug testing annually. So, tama sir yung sabi ni RD, 100% po ang aming drug testing. As a matter of fact, sir, our Regional Director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, also conducted Okay. Nandun na po ako, sir, annually. Ang suggestion ko, dapat pag sa Drug Enforcement Unit, quarterly and properly supervised. Can we ask the NAPOLCOM people who are present to make it mandatory at random? Wag po yung... Kasi alam ko naman na sinasabihan sila, oy, magkakaroon ng drug test mamaya. Natural, si police mag-absent. Hindi siya magda-drugs. Two days siya maglilib. After 2 days, clear na yung ihi niya. Or kuminsan, gagamitin niya yung ihi ng kanyang kasamahan. Urine, di ba? Urine lang yan. Yung paggamit ng ibang ihi, malabo mangyari yan ngayon dahil yung meron talaga nagbantayan doon sa CR habang umiihi sila. Okay. Di binabantayan talaga yun ng And may I suggest, Mr. Chair, kasi yung sa shabu, huwag ka lang gumamit ng ilang araw, burado na yung, clean na yung ihi mo. Why don't we use hair follicle test? Can we do that? Kasi pag hair follicle, alam ko, Mr. Chair, buwan months, matitration. Ano bang pinaka-technology na alam nyo sa crime lab na mas mabigat pa kaysa mas accurate kaysa Sir, currently, we are doing the drug testing using the urine because of the mass number of personnel that to be conducted. But we will further look for that. So what's available sa crime lab aside sa anong available test ninyo for for a while, drug test? Oh. for a while, sir. Ah. May I talk with the chemist? Mga hari-hari nyo sa crime lab dyan. Sir, Yes. hindi nyo narinig yung hair follicle test? Ignorante po kayo doon sa technology na yan? Hair Sir, follicle test? Sir, Have you heard of actually, it, sir, may I ask my Oh, chemist come here? on. Forensic po kayo, sir. Hindi nyo alam. Have you heard of hair follicle test? Yes, sir, we have, sir. Okay. Kaya nga, kung narinig nyo yan, wala ba kayong ganong technology sa PNP na hair follicle ang ititest nyo, especially sa mga operatibo natin na nag-handle ng mga sensitive positions, tulad nitong Drug Enforcement Unit? Sinong hire sa'yo sa crime lab na may alam about hair follicle test? Available ba yan na technology sa crime lab natin? No? No, sir, actually. No? But, No. Pero you're aware of that particular technology? yes, sir, I'm just looking for our chemist just to explain how the hair strands are used for drug testing, sir. Okay, sige, We Mr. have, Chair, nahirapan sila. Police Sige. Major
Rosales, our chemist. Saan, Okay. saan siya? Pakibilis. Meron kayong ganong technology po? Kung wala, it's about time siguro the PNP should acquire that kind of technology. Sa ngayon, ang pagkakalam ko, Mr. Chair, pinapadala ata sa abroad kasi we don't have that technology yet. Ang pagkakaalam ko po. Pero why don't we acquire that kind of technology? Bigyan natin sa NBI, bigyan natin sa PNP, bigyan natin sa PDEA para makatulong sa ating mga taga-law enforcement, di ba? Sa proseso ng pag-identify ng mga gumagamit ng drugs. Kasi alam ko hair follicle test, it goes back up to 3 or even 6 months. Alam mo yan? If I may present Police Major Rosales, our chemist of Forensic Group, sir. RFU for it. Good morning, Your Honor. I'm Police Major Joanne Rosales, Forensic Chemist presently assigned at Rizal Provincial Forensic Unit in Taytay, Rizal. At present, Your Honor, hindi pa po ginagawa sa PNP Forensic Group ang hair follicle examination, but our good director gusto po niya na masimulan na magawa ang examination ng drug test using hair follicles. In fact po, meron na pong pino-formulate na po yung procedure na pwede nating sundan para unti-unti pong masimulan na magkaroon ng hair follicle examination. Meron na kayo available technology dyan? Sa ngayon po, procedure po yung inaayos and yung sistema kung paano po siya gagawin. Pero eventually po, meron naman pong mga machine na pwedeng gamitin para po sa test na yun. So, Mr. Chair, we have that technology. Okay. Are you sure about that? Yes, sir. Very sure. Yes, sir. So, kung meron tayong ganun technology, thank you very much. Dapat pati NBI magkaroon, PDEA. So, that's one way na to determine kung yung ating mga operatiba ay matitino pa rin, especially mga naka-assign sa Drug Enforcement Unit. We should do this. Kung nandito yung Chief PNP, nandito sa yung NAPOLCOM, this should be a requirement. Dapat ito hindi annually, random, and then quarterly. Okay na tayo dyan. Number 2, ito pong, Mr. Chair, itong Major De Castro, para sa akin, sobrang pagka-guilty ng taong ito. Because nung makakuha ng DNA doon sa sakyan na na-recover sa victim, no, sa sakyan na supposedly yun yung sinakyan ng victim, may blood na sa DNA test, yun talaga ang blood ng victim doon sa loob ng sakyan. And then the PNP were trying to convince Major De Castro magpa-DNA test kasi meron 3 hair strands ata doon, o several hair strands. And tinurn down niya. Now, ni-request ko sa PNP noon, ewan ko sino ba na-interview ko doon sa CIDG noon. CIDG was doing a good job, Mr. Chair. And the CIDG requested doon sa kamag-anak. Kasi siyempre, di mo pwedeng pilitin yung police, yung suspect. Yung kamag-anak, tumanggi rin. Kasi yung kamag-anak, pwedeng idudugtong yun eh. DNA test, ayaw din. Now, dito yung pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. Nandoon na yung police nasa custody ninyo. Tama? Sino ba may custody sa PNP, sa kay Major noon? Sino po may custody sa PNP no at that time? Kanino po di ba nasa custody yung niyo si Major nakakulong o sa headquarters? Kayo po? Within the campo po, Your Honor. Kaya nga. So Opo. sino nga po mismo may custody doon kay Major while he Yung was inside the chief camp? po ng RHS yun namin, Ano Your po? Honor. Chief ng Regional Holding Unit natin. Okay. Now, when you were asking Major De Castro to provide a DNA of his hair or hair strand, and he said no. Tama? And you stop right there. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po. No? Nilinis yung kama, yung unan, kumuha ng hair strand doon,
kinuha yung kanyang suklay, o pagkatapos niya maligo, tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok niya, sigurado ako, siyempre may nalalagas na buhok niya pag naliligo siya. O sigurado ako, pag natutulog siya, dyan sa una niya, may mga buhok dyan. Doon lang kayo sana kumulekta. Ba't niyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, ayaw po, hindi natin pwedeng pilit yan. Tama nga naman, karapatan niya po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng diskarte. Matagal niyo nang sinasabi sa publiko na we were able to secure evidences, pieces of evidence like hair follicles, hair strands sa kotse, and you're trying to match that hair strands. Sabi nyo. And then sabi nyo sa akin, nung interview ko sa radyo, ni-request nyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nag-antay kayo ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan siya natutulog, siya sa nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niyo ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niyang ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun yung po ginawa. Sir. If I may, Your Honor. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko. Meron siyang paso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. Will not be admissible in court because I know that, Major General. I wala know pong, that. consent, I know that Your for a Honor. fact, of course. Pero at least, it will give you a guide na para kung saan nyo i-focus yung investigation nyo. Hindi na kayo mag-isip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario ang suspect. At least, pag ginawa nyo yun, tapos napatunayan na talagang siya pala ito, doon na kayo magpo-focus. Si Juan na talaga, wag na kayo maghanap ng ibang suspect kasi ito si Juan based dito sa nakalap natin na ebidensya sa DNA. Di ba? And second, yung kape na ininuman niya, anong ebidensya pong nakuha niyo sa sasakyan, di ba? Hair strand? Oh, hair strand, coffee. Meron pong saliva dun sa baso po sir na pinag-inuman niya. So, pwede Pero po sir, gamitin yun. di ba may nakuha kayong hair strands doon? Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces ho na hair strands? 3, 4? O di ba? So dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pagising niya, imposible walang hair strand doon, di ba? Senator. Anyway, gusto ni Senator Tolpo hair strand to hair strand. Pero pag DNA kasi, absolute yan eh. Oh. Kung DNA na makukuha sa hair strand at saka DNA na makukuha dito sa baso, magkaiba. pareho lang yan. Kasi isa lang ang DNA ng tao eh. Kung anong DNA na makukuha doon sa buhok at DNA na makukuha dito sa iniinuman niya, mag-match yan. Pareho lang yan. Walang problema yan. Yeah, I understand with Pero you. yun, ang question nila, ang issue dyan is yung admissibility in court. Dahil yun nga, yung poisonous tree ang lalabas dyan, di ba? Yung poisonous tree doctrine na anything evidence na makukuha mo without the consent of the tao is magiging poisonous yan. Yung fruit of the poisonous tree. Yeah, fruit of the poisonous tree. Oh. Pero yan nga, I agree with you, Mr. Chair, na hindi natin pwedeng gamitin yung sa korte. I know that. Pero at least, mafo-focus nyo yung inyong investigation. Pag napatunayan base sa inyong pag-secure na walang court order halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na ito nga pala talaga ang suspect natin, then doon na kayo magpo-focus. Huwag na kayo mag-focus sa iba pa. Tama yun. Pero, Your Honor, Senator Tulfo, yung mga pulis na ito, sigurado ako, without yung DNA, alam na nila yung focus nila kung saan sila nakapokus eh. Nakapokus na talaga sila doon sa mga primary suspects. Kahit na wala pang DNA results, alam na nila yan kung mga Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.